Magandang gabi po sa lahat, mga kababayan at mga kapatid. Pagpasensyahan nyo lang po, medyo wala na po tayong boses, pero patuloy yung laban natin. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating mga sarili. Sa lahat na nandito ngayon. So, una-una, ang pagtitipon na ito ay pinangungunahan ng mga misyonaryo ng KOGC dito sa NCR, mga kapatid. Ito ay bilang pakikisa namin sa nangyari doon sa aming mga kasamahang mga misyonaryo sa Davao. Nandito kami upang ihayag sa gobyerno ni Marcos ang aming mga sentimento, ang aming mahinaing, ang aming mga salubin sa pamagitan ng isang mapayapang pagtitipon. Kaya nandito kami, hindi namin alam kung hanggang kailan kami dito, basta gabi-gabi nandito kami. Hanggat hindi natapos ang ginawa nila doon sa Davao. At alam namin na wala silang planong tatapusin yun. Kaya, nandito din kami. Kasi hindi pwedeng, hindi man kami pwedeng pupunta doon. Kaya, dito namin gagawin ang aming mapayapang pagprotesta. Bakit? Sapagkat aming nakikita na itong ginawa sa KOGC na isang religious organization na walang ibang hangad kundi unang-una, of course, kaligtasan, at pangalawa, ang nation building sa pangunguna ng aming mahal na pastor. Nakikita naman ninyo kung ano ang ginawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy para sa nation building ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nakita namin na kung ang pang-aapi at pang-abuso, pagyurak sa aming karapatan, pagtapak sa aming karapatang pagtao, karapatang na magpuri na may kalayaan, ay inapakan na inabuso. Kung ito ay ginawa ng Marcos administration sa aming paglilingkod, ito rin ay maaring gawin hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Yun ang nakikita namin. Kaya, nakikita namin na ang labang ito, ang ipinaglalaban nga namin ngayon, ay hindi lang para sa KOGC, kundi para sa lahat ng Pilipino. Sapagkat nakikita namin parang walang nanindigan. Para yatang tiklop na lahat. Parang takot na yata lahat. Napansin ba ninyo? Tahimik lahat. Pero pag nakikita mo sa social media, ang mga komento ng mga Pilipino, ang tatapang. Nagsasabing, people power na, lalabas na tayo. Ngayon lumabas na kami, saan kayo? Hanggang salita lang ba kayo? Hanggang magpo-post, magko-comment lang kayo? Ano pa bang hinihintay ninyo? Ang ginawa sa KOGC, hintayin pa ba ninyo na
Ano pa bang gusto niyong mangyari? Yung ginawa sa KOGC at ginawa kay Pastor Kibuloy, na isang matuwid, mabuti na tao, ginawa ng ganito. Ano pa bang hinihintay natin? Ito na yung panahon na lahat ng mga Pilipino, kung mayroong kayong tunay na pagmamahal sa bayan natin, ito na ang tamang panahon na kayo ay tumayo, tumindig sa katotohanan. Lumabas na kayo sa matahanan ninyo. At hinikayat ko kayong makisama. Nandito lang kami. Gagawin namin ito gabi-gabi. Ngayon, kung pupunta kayo rito, kung napansin nyo, kahit sino, hinayaan namin magsalita dito. Basta, kung mayroon kang mga hinaing sa loobin, hinanakit, discontentment sa gobyernong ito, at ang hangarin mo ay pagbabago, na kung ang sigaw ninyo ay Marcos resign, at ganun din ang sigaw namin, welcome po kayo dito. Wala nang pag-asa ang bansa natin sa ilalim ng pamamahala ni Marcos. Wala na. Bakit? Kasi ang isang banal na lugar, ang banal na tao, inapakan niya na. Nakita ninyo yung ginawa ng gobyerno ito sa Kingdom of Jesus Christ? Mga kapatid, wala na ang gobyernong ito. Wala na siyang moral ascendancy para pamunuan ang bayan ito. Kaya ano pa bang silbi? Ano pa bang hintayin ninyo? Hintayin pa ba natin na mayroong pangdadanak na dugo sa katayo kumilos? Ito na ang panahon. Ito na ang tamang panahon. Kalimutan na natin ang kung anuman ang ating paniniwala, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong denominasyon, anuman ang iyong paniniwala, kalimutan mo na natin yon. Kung kayo'y hindi naniniwala kay Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe, hindi na malaga yon. Hindi naman pinipilit ni Pastor sa inyo ang kanyang mga pangangaral, sapagkat hindi naman sa pilitan ang paglilingkod na ito. Sa panahon na ito, kalimutan natin kung ano ang ating mga pinaniniwalaan. Babalik tayo sa pinaka-basic na walang iba kundi tayo ay Pilipino. Ang dangal ng Pilipino ay nawala na. Kaya muli nating ibangon, mga kapatid. Noon sa panahon ng pamumuno ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naramdaman natin, proud tayo, taas noo tayo, kahit saang bansa tayo pupunta, naramdaman natin ang respeto. Ako, pinadala ni Pastor sa bansang Africa para mag-evangelize, para sa isang missionary work doon. Kahit mga African sa Kenya, ang laki ng kanyang respeto pag nalaman nilang ikaw ay Pilipino. Nung sa panahon ng pamumuno ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, lalakad ka, hindi ka na taas noo. Nahihiya ka pang magpakilala na ikaw ay Pilipino. Yan ang aming naramdaman. Higit lalo na sa ginawa sa aming paglilingkod.
Kaya mga kababayan, mga kapatid, ulitin ko, hindi na po mahalaga kung ano ating paniniwala. Ma-Muslim ka man, ma-Kristiyano ka man, tulungan natin ang ating bansa. Mga kabataan, tayuan natin ang sinabi ng ating bayani na si Jose Rizal. Kabataan ang siya pag-asa ng bayan. Kaya panahon na para manindigan ang lahat ng kabataan. Kaya nagpapasalamat tayo lahat, karamihan nandito ngayon, mga young people, sapagkat ang at stake dito ang kinabukasan ninyo. Sa amin sa QGC, yung buhay namin, nakaalay na sa Panginoon. Ano man ang gagawin nila sa amin, kahit patayin pa kami, wala sa amin yun. Kasi alam namin kung ano ang aming pananampalataya at paglilingkod. Ang amin na lang dito ay ang kinabukasan at kapakanan ng bayan natin. Kaya si Pastor Apollo C. Quiboloy, inalay niya ang kanyang buhay para sa bansa natin. Alam namin, marami nagsasabi, bakit hindi namin isuko si Pastor? Unang-una, bakit namin isusuko ang taong walang kasalanan? Kung may kasalanan pa si Pastor, sa tingin nyo kaya kaming mga misyonaryo manatili pa sa kanya? Hindi naman kami mga bubo. Hindi naman kami pinilit sa paglilingkod na ito. Bakit nag-alay kami na aming buhay sa paglilingkod na ito? Sapagkat ngayon lang kami nakakita ng isang tao na tapat at matuwid. Kung ayaw niyong maniwala sa mensahe ni Pastor, tingnan na lang ninyo kung ano ang ginawa niya. Milyong-milyong kabataan, milyon-milyong kababayan natin ang binago mula sa kasamaan. Ngayon ay nagiging mabuti at matuwid. Mga law-abiding citizens. Marami kami kasama misyonaryo na dati mga drug addict, mga NPA, isa na ako. Sakit ako sa ulo ng gobyerno noon. Yung magkasama namin. Pero nang dahil sa pangangaral at pagtuturo ni Pastor Apollo C. Quiboloy, nagbago kami lahat. Isipin mo, 7 million. Kung lahat yan hindi nagbago dahil sa pangaral ni Pastor, 7 million problema sana yan ng bansa natin, ng buong sanlibutan. Pero anong nangyari, dahil binago kami? Kahit saan kami ipapadala ni Pastor, puro kabutihan, puro katwiran ang aming dinadala. Pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit sa kapwa, ma-Pilipino ka man, ma-Amerikano ka man, ma-Afrikano ka man, wala kaming pinipiling kulay. Basta ikaw ay tao, mayroon kang kaluluwa. Sapat sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay magkakapatid. Ma-Muslim ka man, magkapatid tayo lahat. Kaya
Mga kababayan ko, kaya na sinabi ko, kung tunay kayong may malasakit at pagmamahal sa bayang ito, sabi nila, konti lang yan sila dyan. Hindi nila kaya pabagsakin ang gobyerno. Hindi kami nandito para pabagsakin ang gobyerno. Sabi nila, kailangan ninyo ng 1 milyon na crowd para mag-people's power. Ano ang people's power? It's a one. It's a dos. People's power. Pinatalsik ang unang diktador. Ano nangyari sa Pilipinas? May pagbabago ba? Dahil sa people's power? Wala. Kaya sa panahong ito, hindi people's power ang kailangan. Ano ang kailangan? God's power. Kapangyarihan ng Diyos. Alam ko ang mga Muslim naniniwala sa Diyos kay Allah. Mga Iglesia ni Cristo, mga Sabadista, Jehovah, lahat tayo naniniwala sa Diyos. Marahil sa iba't ibang paraan lang, nagkakaiba tayo sa pagsamba. Pero iisang Diyos lang ang ating pinaniniwalaan. Yung Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ang ating kailangan. Kaya mga kapatid, magkaisa tayo, manalangin tayo, pagbuklodin natin ang ating lakas. Hindi na mahalaga kung sino, yung iba kasabi nga, ayaw namin diyan kasi kay Pastor Kibulo yan. Ulitin, nandito lang kami. Kami lang ang nauna. Pinangunahan namin ang kausang ito. Sapagkat wala kami nakitang nangunguna. Mayroon bang gumagawa ng mga gathering ngayon? Pero minsan nag-away-away pa sila. Hindi na ito panahon na mag-away-away tayo. Hindi na kasi sabi ng iba, makasabihin ninyo, pagka nagtagumpay ang labang ito, sino ang makakuha ng o yung credit? Hindi na po. Alam kong magtatagumpay tayo sa ating hangarin, na pababawain natin ang nasa Malacanang. Yung Marcos resign. Bababa yan. Pagbababa yan, walang aangkin sa atin sa glory. Lahat i-ascribe natin sa ating Panginoong Diyos. I-ascribe natin kay Allah, sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung tayo-tayo lang, hindi magbabago ang bansang Pilipinas. Nakita na ninyo ang it's a one, it's a dos. Masaya tayo noon nung bumagsak si Marcos. Pero nagbago ba ang bansa natin? Nagkaroon ng unity team. Akala natin ito na. Parang people's power din yun. Nagkaisa lahat ng mga Pilipino. Nagbago ba ang bansa natin? May pagbabago ba? Laging malala pa kaysa panahon ng kanyang ama. Kaya, tinan nyo ngayon, mga kababayan, itong ginawa nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ,
ito na ang hudyat ng tunay na pagbabago sa bansang ito. Hindi na natin kailangan magmarcha pa sa Malacanang. Dito lang, magtipon lang tayo. Ang kinakailangan lang dito, pagkakaisa ng mga Pilipino. Kaya inihiling ko, alam ko marami nakikinig ngayon sa social media, sa mga vloggers na yung mga viewers nila. Yung iba natakot. May takot sa puso. Bakit magmamarcha natin? So, magre-rebelde. Hindi tayo magre-rebelde. Magkaisa lang tayo mga Pilipino. Kasi nagkawatak-watak na po ang bansa natin. Kalimutan natin na maka-Duterte ka. Kalimutan natin na maka-BBM ka. Kalimutan natin na dilawan ka. O pinklawan ka. Kalimutan natin yon. Ang tandaan natin, tayong lahat ay Pilipino. Hindi po pwede mag-away-away tayo. Panahon ito para ang bayang Pilipino, mga Pilipinas ay magkaisa. Ngunit ang ginawa ng Pangulong ito, winasak niya ang ating bayan. Kung ano ang ginawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, ganun din ang mangyayari sa bansa natin kung hindi bababa ang Pangulo na yan. Niwala kayo kung paano nila winasak ang compound ng Jesus Christ. Reflection yan. Ganun din ang gagawin sa bansa natin. Marcos resign! 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 Kaya mga kababayan, sa mga kababayan naming Pilipino na may pag-ibig at pagmamahal sa bansang ito, tumindig na tayo. Tumayo na tayo. Magkaisa tayo. Ito na ang tamang panahon. Kung palagpasin ninyo ito, magsisisi kayo. Kasi kung ano ang ginawa nila sa KOJC, ganon din ang gagawin nila sa bansa ito. Kaya mga kapatid, mga kababayan, nandito ngayon, mag-alay tayo ng dalangin sa bansang ito at sa ating mga kapatiran. Kaya inihiling ko ang lahat na tumayo. Kung mayroon kayong mga cellphone, pailawin natin. Kung mayroon kayong mga wala man sundalang kandila, kung may kandila, mas maganda. Kita nyo yung itong gathering ito. Wala. Para sabi, wala ito sa plano. Mga kapatid. Kaya sa sunod, bukas, kung gusto kayong tumayo dito at magpayag na salubin, welcome po kayo. Hindi na mahalaga kung anong side ka, kung anong political affiliation mo, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, mayroong kang pagmamahal at pag-ibig sa bayan natin. Kaya itaas natin ang ating mga cellphone na nakailaw. Habang mapakinggan natin ang awiting ito, let us meditate. Isipin natin ang pag-ibig ng ating Ama sa bawat isa sa atin. At muli, hilingin natin sa Panginoon
na siya ay mag-intervene sa bansa natin. Kaya habang nakataas ang ating mga kamay, nakapikit ang ating mga mata, buksan natin ang mga puso at hayaan natin ang kapangyarihan ng Ama ang siyang maghari sa ating kalagitnaan. dakila at makapangyarihan naming Ama,
na may likha ng lahat ng bagay, ang aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng inyong hinirang na anak. Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Alam namin ang bansang Pilipinas, ang siyang bansa na inyong pinili, sapagkat dito ninyo tinawag ang inyong hinirang na anak. Kaya Ama, alam namin na hindi nyo papahintulutan na aming bansa ay tuluyang mapahamak sa kasamaan. Kaya sa mga sandaling ito, nagkakaisa po ang mga Pilipino. Kalimutan po namin kung ano man ang aming hindi pagkakaintindihan. Kalimutan po namin kung ano ang aming sikta o relihiyon. Kalimutan po namin kung ano ang aming paniniwalang politikal. Nandito kami. Iisa lang ang aming tatayuan. Yan ay walang iba, kundi kami ay mga Pilipino. Na mayroong pagmamahal at malasakit sa bansang ito. Ama, narito ang bawat isa sa amin at amin pong idinadalangin ang tunay na pagbabago sa bansang ito. Hindi po kailangan ang people power. Ang kailangan po dito ang inyong kapangyarihan, Ama, para makamtan ang tunay na pagbabago. Iligtas po ninyo ang bansang ito mula sa isang mapang-abuso, mapanikil ng karapatan, at napakasamang gobyernong ito ni Marcos. Kaya dalangin po namin, Ama, ang tunay na pagbabago. Kaya nandito po ang bayang Pilipino. Amen. Hallelujah. Nagpapakumbaba ng aming mga sarili at amin pong idadalangin, Ama, na ang inyo pong kapangyarihan ang siyang manaig laban sa kasamaan. Ang ginawa po nila kay Pastor Apollo Sikibuloy sa Kingdom of Jesus Christ, ito ay napakalaking paglapastangan sa inyong kapangyarihan at sa inyong pangalan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, Ama. Patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam na ang tao na kanilang inalipusta, niyurakan, inapi, inalisan ng dangal, hindi nila alam na siya pala ang inyong anak na hinirang sa muling araw na ito, na siyang magdadala ng kaligtasan mula dito sa Pilipinas at sa buong sanlibutan. Hindi po nila alam yun, sapagkat sila ay nalinlang ng masamang espiritu ng kadiliman ni Satanas. Kaya Ama, dalangin po namin na manaig pa rin. Alam namin na mananaig pa rin ang inyong kapangyarihan at ang inyong pag-ibig. Katulad ng itinuturo ng aming pinakamamahal na pastor, na kahit anuman ang gagawin ng aming kaaway sa amin, kailangang hindi kami maging katulad sa kanila. Sa kabila ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ,
wala pong puot, wala pong hatred sa aming mga puso. Pagkos, nagahari po ang pagpapatawad at ang pag-ibig sa aming kapwa sapagkat sila din ay mga Pilipino. Kaya Ama, dalangin po namin, sabi ng inyong hinirang anak, sabi ni Pastor, hindi mananaig ang kadiliman laban sa kaliwanagan. Kaya kami po ay dumadalangin, pagalingin po ninyo ang aming bayan. Nagkawatak-watak na po ang aming bayan. At si Pastor, ang siyang alay, alam namin na si Pastor, siya ang makapag-isa, siya ang makapag-unite sa bansang ito. Marami po, kahit hindi member ng KOGC, ang nakisipatiya, nakiisa sa amin ngayon. Ito ay palatandaan lamang na marami kayong anak sa bansang ito. Kaya dalangin po namin, Ama, ang inyo pong dakilang kalooban ang magangyari at magaganap sa bayan namin ito na pinakamamahal. Ang bansa na kung saan inalay ng aming mahal na pastor ang kanyang buhay. Mahal na mahal ni Pastor ang bansang Pilipinas. Kaya, nandito po kami, mga Pilipino, nakiisa sa inyong hinirang na anak, Ama, at amin pong inilagay sa inyo pong mga kamay ang aming bayan. Sapagkat kung wala kayo, ay wala po kaming magagawa sa aming sarili. Hindi po namin kailangan ang kapangyarihan ng tao. Ang kailangan po ay ang kapangyarihan po ninyo, Ama. Kaya maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po, Ama, sa inyong kapangyarihan, sa inyong mga pagpapala. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga kababayan, ang aming mga kapwa Pilipino. Saan man sila naroroon kayon sa ilang matahanan. Pagpalain niyo po sila na makita nila ang tunay na liwanag na ipinapangaral, itinuturo ng aming pinakamamahal na pastor. Kaya sa gabing ito, muli ay iniaalay namin ang aming mga sarili at ang bansang ito at ang lahat ng aming mga dalangin ay amin pong iniaalay sa inyo. At ang lahat ng kapurihan, kalulatian at kapasalamatan ay aming ibinabalik sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan na higit sa lahat ng pangalan ang aming Panginoong Jesucristo na siyang may likha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng inyong hinirang na anak. At lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating amang makapangyarihan. Kaya mga kapatid, alam ko na pagod na rin ang iba sa inyo, pero nandito pa rin kayo. Kaya sama-sama pa rin tayo bukas sa dalangin na gagawin natin. At alam ko yung iba dito na matutulog, yung iba din ay uuwi. So babalik bukas
Kasi yung iba may matrabaho pa. Mga kapatid, welcome po lahat sa pagtitipon na ito. Ang pagpapala ng ating makapangyarihang Ama ay mapapasa inyong lahat. Magandang gabi po.